Father. It's nice to be back po sa Santo Niño de Congreso Parish. After 6 months po ng aking ordinasyon, ako po ay nag-Thanksgiving dito sa ating parokya. Last March 10, kung di po ako nagkakamali. It was Laetare Sunday. At muli po tayong magkakasama-sama sa mga ilang pagkakataon. Bago po tayo magsimula ng ating pagninilay sa ating mga pagbasa at ebanghelyo, hayaan niyo pong magbigay ako ng isang maikling kwento. Alam niyo po minsan, merong mga magbabarkada na nagpunta sa bahay ng kanilang barkada. At karaniwan po, kapag nagpupunta tayo sa bahay, mayroong handa. Kasi piyesta At doon, sa kanilang pagpunta sa bahay ng barkada, may kinain sila na handa. Yung famous na spaghetti. At yung magbabarkada, sarap na sarap. Sarap na sarap. Ang sarap naman nito. Ano kayang sahog nito? Ano kayang ingredients nito? Kuha ka pa nga dun, Brad. Sabing ganyan. Sige. Sabing ganyan. At kumuha nga yung isang barkada, at sumunod din yung iba, Nakita nila doon yung lola ng kanilang kabarkada. Naghahalo. Hinahalo yung spaghetti. Nagtaka ngayon magbabarkada. Sabing ganyan. Lola, di ba nahalo na yung spaghetti? Bakit hinahalo nyo pa po? Sabing ganyan. Doon na umamin si lola. Sabing ganyan, huwag kayo maingay ha. Kasi ako'y nagluto ng spaghetti, At habang niluluto ko kanina, nalaglag yung pustiso ko doon sa spaghetti, Kaya nahanap ko, hindi ko makita, Kaya yung magbabarkada, masuka-suka, Nung nalaman nila yung sinabi ni Lola, Parang hindi na muli babalik dun sa bahay, Due credits po to Father Joel, of Archdiocese of San Fernando for the story. God is good. Parang wala nang buhay yung Santo Niño God is good. All the time. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Ika-25 linggo sa karaniwang panahon. 25th Sunday in Ordinary Time. Isa pong tampok sa ating mga pagbasa at ebanghelyo, yung kapag meron yung isang tao na wala tayo, pero hinahangad natin, anong tawag po doon? Meron po yung isang tao na hinahangad natin, pero wala tayo. Anong tawag doon? Sige po, lakas. Inggit. Envy. At karaniwan, kapag hinahangad natin yung meron sa ibang tao, ito uso, panahon pa ng lumang tipan, panahon pa ng Panginoon sa bagong tipan, at kahit sa kasalukuyang panahon, yung inggit, mas matindi lang ngayon kasi gawa ng social media, digital na din ang pambabash. Digital na rin yung bashers mo, yung haters mo, yung detractors mo. Sa bawat post mo, na ilalagay mo sa wall mo, sa Facebook mo, sa Instagram mo, sa Twitter mo, X na ba yun, any social media platforms, ang tao may comment. Kahit anong ganda, ng ipinapakita mo, ay ang taba. Ay, ang pangit naman niya dyan. Ang pangit naman ng kuha. Laging may comment. Laging negatibo. Pero maganda naman, kung tutuusin. Bakit? Kasi kung minsan, ang umiiral sa atin, yung inggit. Especially when we see other people rising from us. Rising above us. Higit sa atin. Nakahihigit na sa atin.
Alam niyo mga kapatid, sa unang pagbasa mula po sa Aklat ng Karunungan, sabing ganyan, hindi matanggap ng mga palalo ang mga taong matuwid sapagkat ipinamumukha ng mga matuwid sa mga palalo ang kanilang kasamaan. Sabing ganyan, no? Tambangan natin ang matuwid sapagkat hadlang yan sa mga balak natin. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tingnan natin ang salita nila ay magkakatotoo. No? Kung ang salita nila ay magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Alam niyo po, no, sa storya ng Lumang Tipan, no, yung pong first story ng murder, no, murder account, no, from the Genesis story, yung magkapatid, no, Cain at Abel, Cain and Abel. Yung magkapatid, no, sa Genesis story ito, no, sino yung panganay? Santunin nyo, sino yung panganay? Naku, tahimik talaga santunin. O yan, si Cain. At bunso si Abel. Anong pinagkaiba? Si Cain, ang ino-offer niya, no, kung ano yung tira, kung ano yung di maganda, no, payat na tupa, ganyan, no, pinakapayat, no, pinaka di maganda, no, surplus. Okay na yan. Yan ang sunugin. Yan ang ialay sa Diyos. Itong si Abel kabaliktaran. Kung ano yung pinaka-the best, no, pinaka-mainam, yun ang ibibigay niya, ihahandog sa Diyos. At nakita ito ng Diyos. At kinalugdan ng Diyos si Abel. Pero ito rin yung nakita ni Cain. Bakit? Mas favorite yun ah. Anong ginawa? According to Genesis story, anong ginawa? Pinatay. Pinatay ni Cain si Abel. Bakit? Anong motibo? Anong motibo? Inggit. Kasi ang inggit, deadly. Ang inggit, deadly. Una, doon sa naiinggit. Ikalawa, sa kinaiinggitan. Kapag ikaw ay naiinggit, kinokonsume ka niyan. Bakit siya meron? Ako wala. Bakit siya mas marami? Ako kakaunti. Bakit sa kanya mas malaki sa akin, maliit? Ganyan, yung naiinggit. At anong gagawin niya? Doon sa kinaiinggitan niya, ibabash na yan. No? Ide-detract na yan. No? Sisiraan na yan. Bakit? Hindi matapatan eh. Hindi maungusan eh. Inggit. Ang inggit, nakamamatay. Kaya nga sabi mga kapatid sa ikalawang pagbasa mula po sa sulat ni Apostol Santiago, no, from letter of St. James, sabi niyang ganyan, mga kapatid, saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, doon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Pansinin niyo po sa pamilya, kapag ika nga, nakalalamang yung isa, mana, no, lupa, no, sasakyan, no, properties, inggit na yan, away na yan, magkakadugo yan, magkakamag-anak yan, magkakapatid yan. Bakit? Kasi makasarili. Kasi makasarili. Ang iniisip yung interes, hindi yung kapakanan ng kapwa. Ito yung kasunod na mga bersikulo sa ating ikalawang pagbasa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya'y may digin sa kapayapaan. Mahinahon, mapagbigay, mahabagin,
at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. At namumungan ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong may bigin sa kapayapaan. Ito po yung unang punto ng ating una at ikalawang pagbasa. Lahat tayo, bawat isang tao, pinagpala ng Diyos. All of us, every individual is blessed by God. Lahat po tayo, pinagpala ng Diyos. Lahat tayo may biyaya sa Diyos. Lahat tayo, may grasya na ibinibigay ang Diyos. Anong ikinaiinggit mo sa ibang tao? Remember, my dear brothers and sisters, first, you are blessed. You are blessed. Sabihin nga natin, you are blessed. Pinagpala ka ng Diyos. Bakit ka naiinggit sa ibang tao? Ba't mo kinukumpara yung sarili mo sa ibang tao? Bakit ka nakikipagkompetisyon sa ibang tao? Pinagpala ka ng Diyos. May biyaya ka galing sa Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mind your own business. Huwag mong intindihin yung ibang tao. Intindihin mo yung sarili mo, mga mahal mo sa buhay. Huwag mong kainggitan yung mayroon sa ibang tao. Handaan mo, our God is more than enough. Laging higit pa ang ibibigay sa'yo ng Diyos. Siksik, liglig at umaapaw. Ganyan magbigay ang Diyos. Hindi ka bibigyan ng surplus ng Diyos. Hindi ka bibigyan ng tira-tira ng Diyos. Hindi ka bibigyan ng baliwala lang sa Diyos. Remember, my dear brothers and sisters, you are blessed beyond your imagine. Ikalawang punto, mga kapatid, na sinasabi naman sa ating ebanghelyo, sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Eksena kung saan ang Panginoon, kasama ang mga apostoles, mga disipulos, ay nagdaan sa Galilea. At habang si Jesus po, ang Panginoon, ay nagsasabi, nagpo-prophesy na siya, ang anak ng tao ay pinagkakanulo at papatayin, ngulit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Yung mga alagad, hindi siya maunawaan, hindi siya maintindihan. Ang masama pa nun, may ibang agenda yung mga alagad. Ano yung sabi dito sa ating ebanghelyo? Nang dumating sila sa Capernaum, nasa bahay sila, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo? Iba yung agenda, iba yung interes sa mga alagad. Anong nasa isip ng mga alagad? Ay, dapat ako yung number one. Ay, dapat ako yung the best. Ako dapat ang pinakadakila sa lahat. Yun ang agenda ng mga alagad. Sino daw ang pinakadakila sa kanila? Anong ginawa? Sabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo. Naupo si Jesus. Tinawag yung 12 at sinabi, sino mang nagnanais na maging una, ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag ang isang bata, pinatayo sa harapan nila, kinalong at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Bakit bata? Kasi ang bata po, very dependent yan sa magulang. Yung makulit, hayaan nyo yan, kasi parte rin ng pagiging bata yan. Pero yung quality ng isang bata, na walang inaasahan kundi yung kanyang mga magulang, nakatatanda sa kanya, yung guardian, at higit sa lahat, yung pagiging mababa, kababaang loob, humility. Sabihin nga po natin, humility
kababaang loob. Alam niyo po isang manunulat, no, na nagngangalang C.S. Lewis, no, isang kilalang manunulat po ito. Dinefine niya yung humility, no, sa ganitong mga salita. Sabi niya ganyan, humility is not thinking less of yourself. Humility is not thinking of, no, less of yourself. Humility is thinking of yourself less. Thinking of yourself less. Padre, anong pinagkaiba nun? Hindi mo iisipin ang sarili mo, no, na mahina ka kaysa iba. Hindi mo iisipin na yung sarili mo, no, o yung ibang tao na mas higit kaysa sa'yo. Ang definition kasi natin ng humility, no, ay magandang umaga po, no, musta po kayo, no, ganyan, no, nakayuko, no, yung kimi, no, timid, no, tapos mahiyain, no, very shy, no, tahimik lang, no, ako po matalino, ay hindi po ako matalino, no, ako po magaling, hindi po ako magaling, no, mga ganyan, no, humble daw yun. Hindi yun humble, no, hindi yun humble. Bakit? Kasi hindi mo ina-acknowledge yung binigay sa'yo ng Diyos, eh. Hindi mo ina-acknowledge yung binigay sa'yo ng Diyos. Pinagpala ka ng Diyos, pinagkaluban ka ng Diyos. Eh, Father, anong ibig sabihin ng humility? Ang ibig sabihin, ang iniisip mo, hindi sarili mo. Ang iniisip mo lang, makatulong at kapakanan ng ibang tao. Ano ba yung ibinigay sa iyo na biyaya ng Diyos? Binigyan ka ba ng talino, karunungan? Binigyan ka ba ng kayamanan? Binigyan ka ba ng maraming blessing, no? Talents? Gamitin mo yan sa paglilingkod sa iyong kapwa. Gamitin mo yan sa paglilingkod sa Diyos. That is humility. May kasunod yun. Kapag ginamit mo yan sa kapakanan ng kapwa mo at para sa Diyos, huwag mo ipagmamalaki. Huwag kang magyayabang. Huwag mo ipangangalandakan, ay matalino ako, ay magaling ako, ay mayaman ako. Alam niyo po yung salitang humility, ang galing sa, no, root word niyan, no, ang salitang humus. Humus. Ano yung humus, Father? Ibig sabihin, lupa, soil, clay. Sa ibang definition, alabok. Lupa ka. Alabok ka lang. Bago tayo naging tao, ano tayo? We're just mere clay. We're just mere soil. We only have life because God breathed life into us. Pinagkalooban lang tayo ng Diyos ng hininga niya, kaya tayo humihinga. Anong pinagmamalaki mo? Anong pinagmamalaki natin? Kapag nagpantay ang paa natin, lahat ng mayroon sa atin, kayamanan, karunungan, talino, talento, lahat yan. Burado yan sa great equalizer. Sino yun? Kamatayan. Kapag namatay tayo, wala tayong dadalhin na kahit ano sa kabilang buhay. Ang dala lang natin, sarili natin, kaluluwa lang natin. Why we are so proud of ourselves? Ito yung ikalawang hamon sa atin mga kapatid ng ating mga pagbasa at ebanghelyo para sa linggong ito. Are we humble enough to acknowledge God working in our lives? Ano po yung first priority nating mga Kristiyano? Isang bagay lang po. Our first priority is knowing God, not working for God. Ang prioridad, una, kilalanin ng Diyos. Hindi lang basta magtrabaho o maglingkod sa Diyos.
Ito yung magandang hamon at paanyaya sa atin mga kapatid sa linggong ito. Una, you are blessed. Remember, whatever blessing that others have, God will give you even more than that. Pagkakaluban ka ng Diyos, ng biyaya, ng grasya, ng pagpapala, na higit pa sa inaasahan mo. Ito yung ikalawa. You must stay blessed. You must stay humble. Sa ibinigay sa'yo ng Diyos, pinagkaloob sa'yo ng Diyos, gamitin mo yan para maging kalugod-lugod sa Diyos. Gamitin mo yan sa paglilingkod mo sa iyong kapwa-tao. At nawa mga kapatid, sa diwang ito ng ating mga pagbasa at ebanghelyong ating narinig, tayo mismo ay maging instrumento ng Diyos, ng kanyang grasya, ng kanyang pagpapala, ng kanyang biyaya para sa ating kapwa. You are blessed, stay blessed, and stay humble. Amen.